Si Ginoong Samonte, ano pong paraang ginagawa para makilala ng taong bayan, ng mga taga Quezon City? Dalawa ang problema eh. Yung makilala ko. Yun ang pinakamalaking problema ko ngayon dahil siguro masasabi ko 80 to 90% ng voters dito sa Quezon City doesn't know that I exist. Siguro ako sa lahat ng mayor candidate ako lang naglalakad na talaga lakad hindi ka mga coordinator to o hindi nag-assemble ng one. Ako lumalapit sa mga voters, hindi yung nag-assemble ka ng gathering tapos darating yung mayor candidate magsasalita. Mano-mano to, man to man ang pasok nito. Simula alas 9 ng umaga, minsan natatapos kami ng mga alas 8 ng gabi. May dala nga akong flashlight. Ano po madidispel yung perception na nabayaran po kayo para tumakbo, para masabing may kalaban si Mayor Herbert? Yun nga ang napaka-unfair. Napaka-unfair. Nung una, sabi nila walang kalaban. Biglang kumalat doon sa sa Agham Road. Ang daming squatter doon. Bayaran daw ako. Insulto naman yun. Paano mo kung mababayaran ni airline pilot? Alam mo, tinatanggap na airline pilot. Tsaka yung basic salary ng mayor. Wala pa sa kalahati, 1/4 ng overtime ng piloto. Kasi ang problema ngayon sa Quezon City, yung talamak na squatter alam naman natin na ang hirap paalisin ng ating local government yung mga squatters kasi ang sinasabi nila boto ang mga ito. So anong balak niyo kapag nanalo kayo? Anong gagawin niyo paano niyo gagawa ng paraan ng ating squatter sa Quezon City? Bilang ako po, isa talaga akong residente ng Quezon City, talagang nakikita ko yung problema sa ating lungsod. Eh, tandaan po ninyo, yung mga squatters ay Filipino citizen din. Kung yung mayroon tayo yung animal protection or against cruelty to animal, mas lalo na dapat natin protektahan ho yung mga marginalized poor. Hindi ko naman ini-encourage na lahat pumunta ng Quezon City dahil in-announce ko na yun ang gagawin ko. Ang basihan ko ng pagtanggap ng mga occupants dyan, yung income nila. Sigurado maraming mga kwan dyan. Doon sa squatter area, maraming mga government employees nagde-declare sila ng mga income taxes nila. So they cannot escape being identified. Ngayon, dito sa mga talagang mahirap na mahirap, kwan na lang siguro, bigyan na lang natin ng konting tao yan Hindi natin pwedeng deprive them of their life. Dahil pag tinapon mo yan sa malayo, paano naman yung livelihood nila? Paano yung education ng mga anak nila? So, paano natin bibigyan ng solusyon? Talaga yung mga petty crimes talagang palamak po sa ating mga kalye sa Quezon City. Yun ang peace problem natin, yung crime problem, yung mga petty crime niyan. It goes hand in hand with the economy. If people has jobs, they would not engage in this kind of criminality. Kaya lang, ito lang masasabi ko kahit nasa Rome, ang daming mga kwan doon. Mga pickpockets doon, yung mga gypsy. Oo, tinitignan nga ng mga kwan Palagay ko hanggang may tao, may criminal. It will be asking for the moon to say that we should have a zero crime rate here in Quezon City. But we can minimize it. Why not? Actually, ang laking bagay yung barangay council. Kung hindi doon sa mga barangay council, siguro before that, kung alam lang ninyo, ang dami mga gang war dyan. Kaya lang ngayon, gagawin pa rin natin ng paraan. One way or another. Let's play it by ear. Yun lang masabi ko.